So magandang araw kabola. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang revelation po ni Snow Badwa patungkol po sa Converge kabola. Sa trade po ito kabola. And then of course, yung pong resulta po ng panalo ng Gilas dun sa kanila pong first kumbaga scrimmage kabola before they go to OQT. So sa mga hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Dito ka muna tayo sa comments mga kabola. Sabi po ni Gilbert Valerio, gusto kayo si Mark Nonoy mapunta sa Ginebra. Sabi ng puting user TF3, PBA stepping stone na lang para maoperahan ka ng Japan B-League, Taiwan League at iba pa. So that's the reality now kabola, we need to accept it. Then sabi po ni Arthur Contrivida, sana makapalag na yung ROS ngayon PBA season at makakakuha na pa ng blue chip rookie ngayong PBA draft. So meron silang dalawang first round pick kabola. So malaking chance po kabola na makakuha nga po ng isa pang blue chip prospect na Reno Shine. And to be honest, of course, dahil nga po we are hoping for parity, of course we are also hoping na makahanap po rin ng matindi pong rookie ito pong Reno Shine kabola. Other comments, IG Ram Sabilia, ang maganda sa PBA, madagdagan ng team na di yung sister. Yung strong group isali nila. So we're also hoping na strong group will find a way kabola to reach the PBA. Then independent team ang may priority sa draft, pero bakit pinag-trade nila sa iba? Bakit di nila pabahay ng mga kontrata tapos sabihing farm team sila pumapaya? Kabola. Now dito na tayo na panalo po kabola nito pong Gilas, ito kanila pong laro against Taiwan kabola. So it was a decisive victory. They were led kabola by Dwight Ramos at ito pong kabola, ito pong si Justin Brownlee kabola na ang pinakita pong laruan ngayon ay medyo kakaiba, ano po, yung kanya pong pinakita ang laruan kabola. So 15 assists kabola. In a way, that's a good thing to see, pero still no, in the international game when you are battling the best, in reality what we need more is someone who can score, diba? Pero let us see, diba kabola, of course that is also very good in developing the chemistry of the team. Pero I still lean na mas need po nila ang isang superb scorer kabola. Now it's good thing madami pong nanood kabola, pero dito ako nagtataka sa comment po ni Coach Tim Cone, still insisting that sapat na daw po yung 11-man kabola na ipapadala niya. Kung sa akin, parang nagsasave face na lang parang egoistic na tong itong mga banat ni Coach Tim Cone pagdating dito, kasi nga po he decided na 12-man pool lang po sila at the very start of this Gilas team na hawak niya, diba? Para sa akin, parang pride na lang umiral dito parang ayaw niyang matanggap kabola ng daming risk, ang daming kumbaga problema doon sa 12-man pool, imbes na minmaximize niya kahit mga 16 lang sana kabola, diba? So yun lang, parang kapanghina, diba, na of course Coach Tim Cone still the greatest PBA coach ever, diba? Pero yung mga ganitong rasunan po ni Coach Tim Cone, nakakapanghina na mabasa, diba? 11-man pool is very risky to one kabola, diba? It's all about getting another injury. So kung may pang 12 player ka, diba? At least may isa pang option kung may injury po na iba, diba? Pero pag may na-injury iba, down ka na to 10. Kung may na-injury yung dalawa, down ka na to 9, diba? So yun po yung biggest risk dito. Now for us, the top 3 coaches kabola on the hot seat right now for me, number 3 ko for which Coach Chito Victolero. Bakit po si Coach Chito Victolero kabola? Kasi of course, kahit pa sobrang laki po ng support sa kanya ng Magnolia kabola, yung meron pang mas mataas pa doon kaysa doon sa Magnolia management. We'll see kabola, if they fail again kabola, why, diba? Bakit mo pa ipagpapatuloy? Mas sobrang tagal na, sobrang daming chance na po nakuha ni Coach Chito Victolero. Number 2 ko po kabola is of course Coach John Cardel ng Terra Firma. Kasi it's just about logic diba kabola? Sobrang yun na yun, yung nakadarating ka dun sa quarterfinals kabola, sapat na yun para humaba ulit itong time niya with Terra Firma. Then of course, number 1 natin ni Coach Josh Gallant, which is of course very funny kasi for me, he's doing very well kabola and he still holds the strongest lineup. Pero again, if they will fail again, most probably pabalitan po siya. And then of course, si Coach Leo Austria. So ano yung balita patungkol po sa Converge kabola? Sabi po ni tong si Snow Badwa, sa most recent episode po ng kanyang Cooking Show Podcast kabola, eto daw pong si Deshaun Winstone kabola, wala na ata sa trade block kasi nga po na-appreciate na po siya ng management. Nakikita nila na pwede siyang maging sumunod daw po according po kay Snow kabola is that na crazy news. And for me, that is actually a legit potential for him. Pero medyo malaki din yung pagkakaiba ng laro niya. Pero overall, it's good that he is now appreciated kasi I actually see him with a very high potential. Same with Ambohot.
Kabola, na mukhang hindi mo nila paplanuhin i-trade. Kabola, papatapusin mo na yung drop. So, kabola, tama bang decision na Converge? Comment lang po. So, ba?